Hello guys! So magandang gabi po sa atin ngayon. Ako po ngayon ay going to somewhere else. So drive lang, throttle therapy kung baga. So andito ngayon ako sa Batangas City. So moving forward, kung saan man tayo dalhin. So relax lang, nakaka-relax kasi mag-drive, mag-motor sa gabi. Lalo na feel mo yung atmosphere, yung tahimik, kahit maraming sasakyan. So magandang pumasyal sa gabi, legit. So ito, andito pa lang ako sa part ng Alangilan. Kung saan man ako makapunta rito, hindi ko alam. But the thing is, sa gabi talaga lumalabas yung mga emotions natin. So one of the remedy na pwede natin gawin is mag-ride, magmotor. So yung iba kasi, iba't iba ng klase ng remedy yung ginagawa nila kapag gabi. Minsan yung iba umiinom, minsan nag-shopping sila. Yung iba naman minsan kumakain sila, gumagala. So iba't iba tayo ng klase ng coping situation. So marami na sasakyan kapag gabi. Medyo malamig na rin kasi magtatapos na yung September, October na, then November, December. So napakalapit na ng Pasko. Ramdam na natin yung lamig ng panahon, lalo na sa umaga, sa gabi. So sa tanghali medyo iba-iba na rin, hindi na siya yung sobrang init. So ngayon nandito na ako sa may gulod, going to Tulo, Batangas City. So medyo traffic lang lagi dito kasi intersection siya going to SM papuntang bayan. So ito si Inhinyerang Layas. Hello Inhinyerang Layas. O, kasabay ko siya sa daan. A beautiful girl, Inhinyerang Layas. So dito dumadaan ako sa way papuntang Tulo or Palubo. So iisang daan naman yan, dire-diretso lang. Tapos yung kabilang side, yung sa may SM nga, nung last vlog ko na pumunta ako sa Trinity para magsimba kami ni Inhinyerang Layas. So yun yung isa pang way papuntang Lubo. So dito, sa dire-diretsong daan na to, so way siya patulo, Tulo, Lubo. So yan, mahabang daan din. So may way din siya papuntang San Juan, papuntang Taysan, itong dinadaanan kong to. So maraming mga nag-rise dito sila dumadaan. Or yung iba naman pamula sa hypermarket, dumadaan sila ng bypass. Para ang labas na nila ay dito sa may Sampaga. So mas madali doon, galing ka ng hypermarket, dire-diretso lang kakanan ka sa bypass. Then pagdating mo ng Sampaga, kakaliwa ka, dito na yung daan na yon, papunta na ng Lubo. Okay, so mas madali yung daan doon. Kaso nga yung ibang daan doon ngayon is ginagawa. Pati yung sa may intersection sa may Sampaga sa bypass road, so ginagawa yon. So kung dito naman kayo dadaan, medyo mahaba lang siya, pero maganda yung daan kasi naka-aspalto. So kahit gabi, maliwanag, compared lang dito sa may mga tulay na dinadaanan. So medyo madilim lang doon, konti lang yung ilaw, pero okay naman, safe naman. So ingat-ingat lang tayo sa pagdadrive. Kasi lalo na ngayong oras na to, marami nang nakakasabay yung mga truck pagdating mo ng 8 or 9. So wala na yung truck ban, so pwede nang lumabas yung mga truck, dumaan sila sa mga kalsada na to na dinadaanan ko. So yung mga truck na yun, iba't ibang pinupuntahan around Batangas, then outside Batangas province. So marami silang mga pinupuntahan. Kalimitan kasi dito nang gagaling sa may Lubo. Marami kasing quarry dito, sa may Mabini marami din. So all over ng Batangas province, marami mga pinagkukuhanan ng mga buhangin, mga graba. Kalimitan ganon. Yung mga supply nun, kalimitan sa Batangas marami ding nakukuha. Lalo na sa may Mabini. So kaya congested yung linya sa gabi kasi doon na dumadaan yung mga malalaking truck. Kaya ingat-ingat lang sa pagmamaneho. So balik tayo sa topic natin. Ano ba yung magandang ginagawa nyo sa gabi? Or paano nyo ba kino-cope yung situation nyo kapag
sobrang lungkot nyo sa gabi, marami kayo pinagdadaanan. Kasi sa gabi talaga lumalabas yung mga emotions natin. Doon tayo tinitira. Doon natin nararamdaman na naging isa tayo. Doon natin nararamdaman na wala tayong kasama. So medyo clingy yung gabi sa atin. But the thing is, kasi nga meron tayong iba't ibang klase ng coping situation or solution kung paano i-address to. So nagagawa naman natin ng paraan. So talaga yung pagmumotor, hilig ko talaga to. So si Inhenyerang Layas din yung nagturo sa akin magmotor nung college pa kami. Okay, nung college pa kami, tinuruan niya ako magmotor. So shout out kay Inhenyerang Layas. So i-follow niyo siya sa kanyang TikTok account, Inhenyerang Layas. Then pwede nyo rin makita yung TikTok account ko, which is Inhenyerong Moreno, and at OtepIMJJ. So pwede kayo mag-follow doon. Backfire. Malakas. Backfire na. Wala, may suot na yun. Una na yun. Backfire na yun. So yun guys, nag-usap lang kami kasi yung tambutso ko bagong kabit lang. Bagong kabit lang yung tambutso ko, pero parang mali yung kabit nung manggagawa. Meron lang kulang na sealant. So nagba-backfire siya. Papagawan ko na lang siya ng paraan. So kaya pinapacheck ko sa kanya kung ayos or wala, hindi na siya nagba-backfire. Kasi nga bago siya, tas kulang pa yung sealant na nailagay. So parang may singaw kung tawagin. So sumisingaw siya. So hindi maganda yun sa tambutso kapag kaganon. Hindi buo yung tunog na kailangan buo. And tama lang yung decibel na marireach niya. Okay, so hindi naman kasi lahat ng tambutso pwedeng gamitin eh. So may mga restriction tayo dyan. So iba't ibang klase ng restriction na pinapatupad sa paggamit ng iba't ibang klase ng tambutso. So dapat hindi siya modified. Okay, hindi mo siya ipapamodified. So wala dapat siyang violate. Ang tawag dito. So wala siya dapat violation. So sa mga authority na namamahala sa ganyang klase ng restriction sa mga tambutso. So yun guys, tuloy-tuloy tayo sa pagdadrive. Medyo malapit na tayo sa Tulo, Batangas City. Dito kay Inhenyerang Layas. So maganda naman yung daan. May mga ilaw. Okay yung mga ilaw dito. Aspalto siya. May mga part lang na bumpy pa din. Kasi may mga hindi pa nagagawang daan. May mga butas. Anong nangyayari kasi kapag mga aspalto, ang ginagawa ng iba dyan, kasi nga may butas na yung kalsada, tatapalan lang. So pansamantalang tapal ng aspalto. So anong nangyayari doon? Kapag umuulan, pinapasok lang siya ng tubig, din nabubutas lang ulit. Okay, ang iba naman kasi nga truck yung dumadaan dito sa way na to, na sobrang dami ng tapal, lumulubog lang siya. Kasi ang aspalto kapag mainit kasi, alam ko lumalambot yan eh. Sobrang init, lumalambot yan din, nadadaanan pa siya ng mga sasakyan. So habang dumadaan doon, continuous, repeated yung pagdaan. So nagpa-flat na naman yung aspalto na tinapalan dun sa isang butas. So yun yung nangyayari. Mas maganda talaga ginagawa yung mga ganong klase. Kasi kung alin pa yung maliliit na butas lang, yung pa yung minsan doon pa nalulubak yung mga motorsiklo, iba't ibang klase ng sasakyan, which is pwede siyang mag-cause ng accident. So yon. So magandang gawin nyo ng government natin na maayos yung mga kalsada. At hindi lang puro sa iba't ibang klase ng projects na walang nangyayari. So far so good naman tayo. So maganda talaga dito sa Batangas City. Marami kang pwedeng puntahan. Yan, mga truck na yan nakakasalubong pa na sila. Kasi around 8 na ngayon, or 8:30 I think. So dumadaan na sila. Titigil na sila sa may bypass kung walang mga manghuhuli. So ganun ang ginagawa ng mga yan eh. So, ganun yung mga ginagawa nila. Kaya tuloy-tuloy yung pagbiyahe nila. Kahit hindi pa alas 8, hindi pa 8. So bumabiyahe na sila. Para yung running time nila sa pagbiyahe,
pagpatak ng alas 8 or pagpatak ng oras na pwede nang bumiyahe yung mga truck, yung malalaking truck na yan, so goods na sila, pwede na sila magtuloy. Imbis na sa oras pa lang ng 8 sila aalis sa kanilang quarry or sa kanilang mga tinutunguhan, so ang mangyayari nun, yung oras na kailangang ibabiyahe nila lalong madadagdagan o lalo sila magtatagal. Kaya binabiyahe na nila yan sa mga oras at sa mga lugar na walang manghuhuli sa kanila or walang truck ban. Sa Batangas City kasi meron truck ban sa umaga, meron din sa gabi. So limitado yung paggalaw ng mga truck. Kasi kapag pinagsabay-sabay mo yung mga yan sa kalsada, kahit anong oras, traffic talaga yung aabutin mo. Lalo na dito sa Batangas City, sobrang dami ng sasakyan. Sa Lipa, ganun din naman. Sa Batangas City kasi, madami na yung sasakyan, madami pa yung tao. Kasi nga, pumapasok yung mga estudyante, papasok, lalabas sa hapon, then may mga workers pa, mga nagtatrabaho. So, naiipon yung tao, naiipon din yung mga sasakyan, so nagta-traffic. Pero nagagawa naman siya ng paraan at maayos naman yung flow dito ng mga sasakyan dito sa may part na to. So yun guys, dito na lang muna tayo and malapit na akong mag-end ng vlog na to. So subscribe kayo sa channel ko, click the notification bell para maging updated kayo, and mag-comment kayo ng mga sunod ko pang pupuntahan.